Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa Ebanghelyo tungkol sa pagpapakasakit ni Kristo Jesus, maaalala po ninyo na nagpakuha ng tubig si Poncio Pilato, ang kasalukuyang gobernador ng Roma sa panahong iyon, at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito, wika niya. Wala na raw siyang magagawa sa kagustuhan ng mga taong patawa ng parusang kamatayan si Jesus. Ipinasa niya ang pananagutan sa mga Hudyo. Inabsuelto niya ang kanyang sarili. May mga nagsasabing tila paghuhugas kamay din ang ginawa ni Pangulong BBM nang ipakilala niya ang mga kandidato sa pagkasenador ng Koalisyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Pagmamalaki niya. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Dagdag pa ng Pangulo, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda. Ninanakaw ang kanilang mga huli at bukod pa roon ay inaagaw ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Sabi rin ni PBBM, wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen tulad ng mga pogo. Kapanalig patutsada sa mga kalaban ng kanyang mga manok ang mga sinabi ni Pangulong BBM. Kung gusto raw nating mga Pilipino ng isang gobyernong bago, huwag na nating balikan ang isang pamahalaang ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan at umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Kapanalig, mabibigat na pasaring ang mga ito, pero suriin nating mabuti. Ganoon nga ba kalinis ang mga kandidatong ipinagmamalaki ng ating Pangulo? Nakakasiguro ba siyang walang bahid ng dugo sa kamay ang mga senatorial slate na ito? Nakatitiyak ba siyang tapat sila sa ating bayan? Naniniwala ba talaga siyang wala sa kanilang sangkot sa anumang katiwalian? Hindi naman bago sa larangan ng politika ang mga manok ng administrasyon. Marami nga sa kanila, senador na noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Duterte. Alam na alam nila ang karahasang pinalaganap ng gyera kontra droga. May mga hindi nagsalita, may mga hindi rin tumutol. Pumayag pa nga silang ipakulong ang kasamahan nilang nagpapaimbestiga sa walang habas na pagpatay sa mga kababayan nating pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga. Sa isyu naman ng West Philippine Sea, hindi nila ipinaglaban ang pagkapanalo natin sa arbitration cause laban sa China. Ilan sa kanila, pumubor pang gawing legal ang mga pogo at hindi sumuporta sa dahan-dahang pag-phase out ng mga ito. May mga kandidato ang administrasyong hindi pumirma sa isang Blue Ribbon Committee report na naglalarawan ng mga datos, mga impormasyon tungkol sa maling paggamit ng pondong nakalaan sa pagtugon sa pandemya. Kaya bilang mga botante kapanalig, tayo ay may obligasyong ungkatin ang kanilang track record ng mga kandidatong ito, kabilang ang posisyon nila sa mga isyong binanggit ng Presidente, ang war on drugs, ang West Philippine Sea, ang pag-usbong ng mga pogo at katiwalian noong pandemya. Sa isang mensahe noong 2013, kapanalig, ipinaalala sa atin ni Pope Francis na sa politika, hindi tayo dapat umastang katulad ni Pilato na naguhugas kamay sa harap ng mga nakikita nating mga mali.
Magsisimula ito sa kung paano tayo boboto sa darating na halalan sa Mayo na ito. Kaya kapanalig, pakinggan natin ang ating konsyensya habang binubuo natin ang ating magiging pasya sa halalan ngayong taon. Walang perpektong kandidato, pero hindi ito dahilan para hayaan na lamang nating mamayagpag ang mga politikong hindi naman talaga pumanig kung ano ang tama, kung anong matuwid, kung ano ang makakabuti para sa lahat o common good. Ang malalim na kalooban ng Diyos ay ang kabutihang panglahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.